Well, good afternoon. Good afternoon, Julie. Oo, anong latest? Parang magse-celebrate ka ng anniversary ng aficionado. Anong mga bagong ganap dyan? Oo, ngayon, nagse-celebrate pa rin kami ng aming ika-25th year kasi nag-start kami year 2000. Last year, namigay kami ng worth 25 million pesos. No, very successful yon. Mga brand new cars, no, 25 non, brand new motorbikes, brand new na phones, ganon. But this year, ginagawa na namin yung aming raffle promo na mamimigay kami na tatlong fully furnished na condominium units sa Admiral Bay Suites along Rojas Boulevard. Along malapit doon sa ano? Manila Yacht Club, overlooking the Manila Bay. Kaya maganda yun. Paano nila, ano yan? Paano sila magkakaroon ng chance? Okay. Yung aficionado products kasi ngayon, nilevel up namin bago yung packaging, bago yung sticker niya, kung napansin nyo. Gamitin nyo lang yon yung sticker niyan, itabi nyo. Tapos lalagay yun sa white envelope, write your full name, complete address, phone number, and signature. Tapos soon, lahat ng more than 500 kiosk cards sa mga malls, no? May mga drop boxes doon, ilagay lang doon. Kahit ilang entries yan, magano kayo. Oo. Pero kunyari na kuha yung pangalan mo 2 beses, kung ano yung mas higher na price. Pero isa lang naman yun, so definitely isang unit ka lang. Anong feeling na maabot ka na ng ganyang years? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, di ba? At saka yung mga ibang competitors mo, parang halos iba nawala na rin. Well, una nung dumaan yung pandemic, mahirap talaga. Kasi we're just blessed na nagpatuloy pa rin ang aficionado. Marami kasi ibang negosyo after the pandemic, hindi talaga nagpatuloy. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. So, blessed kami doon. Pero, kaya dapat wag tayo maging kalmante lang, na matagal na tayo, successful na tayo. Talagang lumalaban pa rin kami hanggang ngayon. Marami competitors na lumalabas. But I find the competitors very healthy. Kasi pag nandiyan yung mga competitors, the more na talaga nagsisikap kami, no? Kaya mas maganda may mga challenge na nangyayari sa buhay natin. Ayun, and marami rin kaming ginagawa din sa business ngayon. Hindi lang kasi talaga aficionado ang business ko. Meron din ako real estate sa Amerika, sa Japan. Mag-real estate din ako na business. Tapos, maganda din kasi yung hindi lang sa bangko minsan ng pera mo, nagta-time deposit ka, nagbabonds ka, yung ganon. Malaking tulong din sa amin yung mga ganon. Bakit sa Japan mo naisip magkaroon ng ano? I really love Japan, no? It's a first world country, no? Compare sa atin na, I must say, third world tayo. Napakalinis, napaka-organized, disiplinado ng tao. Ganun. Ako nagda-drive ako sa Japan, nakabili ako ng bahay, bumili ako ng bagong 2 brand new na BMW na electric vehicles kasi I'm into electric. Nagda-drive ako sa Japan and very disciplined. Minsan na stoplight kahit na 4 minutes naka-stop, talagang hindi ka go. Kahit madaling araw, talagang hinto ka. Bakit ka bumili ng bahay? Dahil because of the investment na, real estate na papasukin mo? Or ano lang nauna, bumili ka muna ng bahay bago ka papasok sa investment? Nauna yung bahay, kasi gusto kong magbabakasyon doon. Kasi lagi ako nasa Japan. Minsan ang hotels namin, ang mahal-mahal din. Sabi ko, kung lagi na ako pumupunta dito, might as well buy a house. Na-in love ako dun sa house. Napakaganda ng interior, very modern Japanese, overlooking the Yokohama Bridge, tapos the Tokyo Bay. Nakikita ko ang Mount Fuji sa likod ko, pagka clear sky. Umaabot yung Yokohama namin sa Skytree ng Tokyo, which is 30 minutes away. Nakikita ko yung ang layo ng nararating ng Oo, mata. ang ganda ng view. Very modern siya, more of glass with swimming pool na requirements sa mga anak ko. Doon kami nagbabonding. Yun. But initially ba, gusto mo talaga agad bahay? Or may baka pang choices? Nung una talaga, condo sa Tokyo. Tapos, it took me like 3 months maghanap. Na-depressed lang ako dahil kung ano yung nakikita ko, hindi na-award sa akin. Ayan yung, that was yung naisip mo nga, ang mahal lang binabayad natin sa hotel, might as well buy. Naisip mo agad, condo ang bibilin? Oo, yung condominium, no? Tapos, kung saan yung magandang location, malapit na siya sa Shibuya o sa Ginza, kung saan tayo namamasyal, ganon. And, talaga hindi na bless sa akin yung condo na yan. Kasi nga, kahit ang tagal, siguro mga 13 houses ang nakita namin, pero walang nangyari. Hanggang finally, nung umuwi na ako ng Pilipinas, nakita ko sa YouTube ito, sa Tokyo Portfolio. Sa YouTube mo pa nakita? Oo. So sabi ko, it's a God's will pala. Ito pala bibigay sa akin ng Diyos na talagang bahit lupa, na napakaganda. Ano, in-approach mo yung sa YouTube? In-research mo yung Tinawagan source? ko siya, tapos sumugot naman. Hindi siya ahente? Broker siya. Okay. Na he's American, but matagal na siya sa Japan. Mga 8 years na siya doon, nagbe-business. Nasa real estate din siya. Ayun, so,
ayun, ang ganda ng bahay. I hope makita nyo, no? Whenever you're in Japan, just call me, no? Pwede tayo Gano'n siya makapunta. kalaki? It's a parang 5-story or 4-story house siya. Kasi ang tawag sa kanila parang mid yung ano niya. Hindi ba usually yung mga level ng bahay pantay-pantay na gano'n? Siya parang gano'n. Hindi siya Okay. mid-section, mid ang kanyang ano. Gano'n na siya nung binili mo, Sir Joel. Oo, ang Tapos ganda. inayos mo na lang yung sa loob. More of the interior lang. Kasi ang ganda sa kanya, kaya siya mahal din, no? Dahil yung mga gamit niya, imported. From Germany, from Italy. So fully furnished. Not Hindi fully naman. furnished. May Kasi mga- bumili pa rin ako ng mga kasangkapan. Oo. Pero yung But- nandun na, Oo, hindi mo like na. yung kanyang dining table, naka-built-in na siya. Ganun kakapal yung kanyang Ang bigat wood. niyan. Tapos alam mo sabi, nasa 1,200 na daw yung tree na yon, yung kinuha nila yung wood. Ang ganda. Maganda yung story din ng bahay. Yun. Yung pa lang, mahal na eh. Storya pa lang, ano? So, pwede ba yan? More or less, billion na to. It's $4 million US dollars. Ay, Ang halaga. billions na. Oo. Pero pang ilang bahay mo na to po? 1, 2, 3, 4. Which, ano yung mga four na yun? At isa Three. sa bahay sa Manila, Yes, sa sa Palo. Milagros, sa Baguio, no, tapos sa Canyon Woods, sa Tagaytay, yun, tapos ito sa Japan. Dati mayroon akong bahay na dalawa sa California. Nung binenta ko yun, doon ako nagtayo na ng buildings. Nag-real estate ako sa Amerika, sa California. Tapos marami ka pang condo, di ba? Yun na marami. I have like mga 32 yata. Dito sa Manila, all over, Sa all over. Manila. Sa Manila lang yan. Oo. Pero sino nakatira dyan? Kaya pamimigay mo na, Sir Joel. What about yung, sabi ko yung sa Tagaytay ba yan? Nabenta na ba yan? Ano, malaki yung sa Tagaytay. Usually, 3 lands lang dati. 665 square meters. Ngayon, 6 na. Lumaki. Oo, kaya parang nasa 4,000 square meters na siya ngayon. Ang So, laki-laki niya. nandun pa din siya. Andun siya. Akala ko hindi mo na siya... Nagpatayo ko ng mas malaking swimming pool. Ah. Yung dati kong swimming pool, ginawa ko siyang fountain. Yung nasa ngayon- Bukana. Oo, ngayon may malaking swimming pool na may, malaki na may Sa likod, slide, sa likod na. diving board, kabilang side. Pwede humaba siya ganun. Lalo lumaki. So, bibenta mo ba siya, Sir Joel? Hindi kasi, hindi mo tinatanong ko sa mga ano kung bibenta nila o anong Ang plan ganda nila. nun eh. Siguro baka hindi din, baka i-enjoy din nila yun. Oo. So, wala ka ng bahay sa States. Sa States wala na, it's real estate, buildings na. Why? Hindi ako, malayo kasi ang LA din sa akin, 13 hours, 12 hours ang biyahe. Unlike Japan, 3.5, 4 hours at ka na. Asia lang eh. Mabilis. Mas mura pa ang pamasahe. Ginawa ko dun sa LA, ginawa ko siyang condominium, mga buildings. Pero itong buildings na kumikita, it's commercial lahat. Sa isang building, meron ka mga 23 tenants. Oo, yung pinaparent ganun, mga mo. bangko, restaurants, yung ganun. at least kumikita. Hindi siya mataas, mga 3 story lang siya pero pahaba. Mga 23 na units. Ay,